Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So, ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo? So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, dili sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na-convert sila tungod sa mga maayon na mga dila sa mga ministro. Na, okay. Pero mga mali. Pila mga katuig na iglesia day? 12 anyos mo ko na iglesia. 12 anyos pa. Ano kasi mo yung padre? Siyempre, di ba ko tinod? Ang tinood ay kutulik ko din. Na-convince na ka nga katoliko tinuod. Pero saan mo ka na-convince ka katoliko tinuod? Katulad na debate ni Lipuan, Barba, pagkadong ko kasi mo yung padre. Siyempre, di ba ko tinod? Ang tinood ay kutulik ko din. Si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya pininyagan, ibig sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Christianity. Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Sa ibang mga sa social media na din. Pagdito, sa pagtatanong ko sa kanya, masasagot ka lang yung tama. Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga, hindi. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So, since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Habang lumalaki, nagkautak daw. Paano ito si Senador Marcolita? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po kasi may pumunta po sa akin dito ng ministro. Eh, tinanong po ako kasi sabi ko po na yun sa kanila, sabi ko hindi naman totoo na talikod yung unang iglesia. Eh ngayon, ang sabi sa akin, sige, ibig sabihin naniniwala ka na Diyos si Kristo. Sabi ko, oo, sabi sa akin, sige, bigyan mo ako ng talata na Diyos si Kristo. So hindi Medyo totoo okay na. na tumalikod ang tunay na iglesia. Ang tumalikod, Brother Jando, sila. Ang mga pikit na iglesia ang tumalikod. Kumusta? Welcome. Ito ang lingkod, Brother Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Sorry sa buses ko. 1 week kami sa seminar sa Diocese of Cotabato. No? Welcome sa mga taga-subaybay. Napansin nyo mga kapatid na meron ng mga handog, no? Handog sa iglesia ni Kristong kay Felix Manalo ang humihiwalay at ayon sa isa, nagkautak daw sila. Kaya humihiwalay. Insulto ito kay Senador Rodante Marcolita. Bakit? Handog din siya. Pero may kakayahan siyang mag-research. Kung ito bang siktang inaniban niya, tunay o tatag lamang ng tao. Dahil kung susuriing mabuti, kahit sa SEC registration, ang inaniban niya ay tatag lamang ni Felix Manalo 1914. Tatalakayin natin to. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating masuking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like. At huwag din kalimutang
mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. At sa ating mga suking taga-subaybay, kung saan man kayo ngayon, sa iba't ibang bahagi sa ating mundo o kaya sa ating bansa, paki-comment kung saan kayo ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ito. Welcome mga kapatid. Ako ang magtalakay ngayon sa punto por punto at napansin niyo mga kapatid na dumarami na ang mga handog na yumakap sa simbahang Katoliko. Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So, ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akin, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, dili sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na convert sila tungod sa mga maayon na mga dila sa mga ministro. Okay. Pero yung mga mali. Pila mga katuig na iglesia dahi? 12 anyos mo na iglesia. 12 anyos pa. Ano kasi yung padre, siya, hindi ba ko tinuod. Ang tinuod ay katolik ko din. Na-convince na ka nga katoliko tinuod. Pero saan mo ka na-convince ka katoliko tinuod? Katolik na debate nila ko, barba, pagka doon kasi yung padre, siya, hindi ba ko tinuod. Ang tinuod ay katolik ko din. Si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya bininyagan, ibig sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Christianity. Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Sa ibang mga sa social media natin, sa paglito, sa pagtatanong ko sa kanya, sasagot ka lang yung tama. Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga, hindi. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So, since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Habang lumalaki, nagkautak daw. Paano ito si Senador Marcolita? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po kasi may pumunta po sa akin dito ng ministro. Tinanong po ako kasi sabi ko po na yun sa kanila, sabi ko hindi naman totoo na talikod yung unang iglesia. Ngayon, ang sabi sa akin, sige, ibig sabihin naniniwala ka na Diyos si Kristo. Sabi ko, oo. Sabi sa akin, sige, bigyan mo ako ng talata na Diyos si Kristo. So, hindi totoo na tumalikod ang tunay na iglesia. Ang tumalikod, Brother Jando, sila. Ang mga piki na iglesia ang tumalikod. Okay, ulitin ko, sorry sa boses ko dahil 1 week kami sa Diocese of Cotabato mula sa Isulan, sa kay Father Ray Balungkit, no? Sa parokya din ni doon sa Bagumbayan. Ang dami palang nagsubaybay natin ngayon, mga kapatid. So, napansin nyo, mga handog. Pagkatapos
yumakap sa simbahang Katoliko, di basta-basta. Dahil grabe ang propaganda sa INC laban sa simbahang Katoliko na ang Katoliko daw ay sa demonyo. Isa sa mga ginagamit nila, yung unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talatang yan para tuligsain ang simbahang Katoliko? Hindi, kundi para maunawan ng ating mga taga-subaybay, lalo't mga nagsusuri, na sa pagsunod ng tao sa aral na yan, matatalikod siya sa pananampalataya. Baka sabihin ng iba, hindi po naman kami mga pare, hindi naman kami madre. Kami may asawa, pero miyembro ng Iglesia Katolika. Sa pananatili sa ganong relihiyon na ang aral na sinunod ng kanilang mga pare at mga madre, hindi aral ng Diyos, kundi aral ng demonyo, sila man ay nakakasama sa natatalikod sa pananampalataya. Yan. Ang propaganda at ginagamit nila ang aklat ni Cardinal Gibbons, pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. Yun ang ginagamit ng mga INC. Pero may nabasa ako dito, si Sherman San Diego Talibong, if you are really true to your religion, join the debate in the INC. But you probably won't waste the INC time because you are in finance. That's where you make money like Soriano. So, bakit? Meron pa bang gustong makipagdebate sa INC? Wala na si Ramel. Booking na ang INC, kaya yun ang dahilan kung bakit yung mga nakasagutan natin sa diskusyon, kahit ang kanilang video tinanggal, dinilit. The revealers deleted. Tinig ng karunungan, sasagutan namin, deleted. Bakit? Dahil butata sila. Kung may makipagdebate, open na open kami. So, unang Timoteo 3:2, yun ang palaging ginagamit nila, mga kapatid, na propaganda, pero out of context. Ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2, kaya nga,
Unang Timoteo, Kapitulo 4:1. No? Unang Timoteo, Kapitulo 4:1-3. Yun ang palaging ginagamit nila. At ipares nila ang pahina 396 na pananampalataya ng ating mga ninuno na ang utos ng Santa Iglesia Katolika ay ipinagbabawal ang pag-asawa sa mga saserdote pagkatapos na sila'y maordinan. Pero iniwasan nila ang karugtong. Bakit? May karugtong diyan na ang sabi ng mga unang araw ng Iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuwat, sila'y unuutosan na mamumuhay na hiwalay ng kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mga mababasa sa iba't ibang kanon. Out of context, bakit? Ang mabasa sa 1 Timoteo 4:1 na ang Espiritu ay malinaw na nagsabi na sa huling mga araw, ang Katoliko hindi lumitaw sa huling mga araw. Ang Iglesia ni Onalo ang lumitaw sa huling mga araw, di ba? Sa kasaysayan, Gloria, the New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, almost 2,000 years ago. Sino ba ang lumitaw sa huling araw? Di ba, Iglesyang Manalo? Ang sabi diyan, ang ilan. Ang Katoliko, hindi ilan. Ang Iglesia ni Cristo, ilan lamang ang mga miyembro dahil kunti lang sila, nalagasan pa ng mga handog, yumakap sa simbahang Katoliko. Kung ipinagbabawal talaga ang pag-aasawa at sa demonyo yan, bakit sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, mabasa diyan, This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. Oh, kung sa demonyo yan, ibig ba sabihin, nagturo ang ating Panginoong Diyos mula sa lumang tipan na sa demonyo? Kaya dito natin malaman, mga kapatid, na hindi lahat na ipinagbabawal na mag-asawa ay saklaw sa talatang 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Kaya, kung may ipinagbabawal ang Diyos sa talatang Jeremiah chapter 16, verses 1 up to 2, ay may dahilan yon. Ganon din ang mga pari sa simbahang Katoliko. Na kung hindi nag-aasawa ang mga kaparian, may dahilan yon. Hindi para sa demonyo. Kahit si San Pablo, anong mabasa sa 1 Korinto Kapitulo 7, versikulo 8, ito naman ang sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa katulad ko. O, ibig ba sabihin si San Pablo ay nangaral ng aral sa mga demonyo? Di lang yan. 1 Korinto Kapitulo 7, versikulo 35. At ito ang sinabi ko sa inyong sarili. Kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y maglilingkod sa Panginoon na walang abala. Yun ang dahilan kung bakit walang asawa. Tinuloy pa ni San Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 7, versikulo 32-34. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutang ito, kung paano niya mabigyang kaluguran ang kanyang asawa.
dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. So malinaw yan. So ibig ba sabihin na sa demonyo na dahil si San Pablo nag-utos about celibacy, nagsulat siya. So maling gamitin ang 1 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 1 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3 para sa mga pari. Hindi tugma yon mga kapatid. Pero ginagamit nila yon. Ginagamit nila yon laban sa simbahang Katoliko noon pa man. Mateo Kapitulo 19 versikulo 12 malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made him that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let whom who can accept this teaching do so. Sino ang katuparan niyan? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kaya, kung tingnan natin ang Pahayag Kapitulo 14:4, di ba malinaw? Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Now ngayon, ano daw ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae? At sila ay sumusunod sa yapak ng kordero. Ibig sabihin, sa ating Panginoong Hesus na walang asawa. Ang ating Panginoong Hesus, walang asawa. Sa demonyo ba? Pinili sila mula sa mga tao. Sino kaya ang mga yon? Hindi pwedeng mga ministro ni Felix Manalo yon. Hindi pwedeng mga pastor yon. Dahil may mga asawa ang mga pastor, may mga asawa ang mga ministro, may kaugnayan sa mga babae. Sino pa ba ang walang asawa? Hindi nagkaroon ng kaugnayan sa mga babae. Walang iba, kundi ang mga pari sa simbahang Katoliko. Kaya, kung susuriin natin mga kapatid ang buong konteksto sa talata na ginagamit nila, out of context ang INC. Kaya mag-ingat at kahit diyan, yan, napansin niyo, mga handog. Di basta-basta ito, mga handog, pero ngayon, Katoliko na. Isang handog ng INC ang tumitiwalag. Handog ka ba na Iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na Iglesia ni Cristo? So, ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga Iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, dili sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na-convert sila tungod sa mga maayon na mga dila sa mga ministro. Okay. Pero mga mali. Pila mga katuig na iglesia day? 12 anyos mo na iglesia. 12 anyos pa. Ano kasi yung padre, siyempre, di ba ko tinuod? Ang tinuod ay Katoliko din. Na-convince na ka nga Katoliko tinuod. Pero saan mo ka na-convince ka Katoliko tinuod? Katulad na debate ni Lipuan, Barba, pagkadong ko yung padre, siyempre, di ba ko tinuod? Ang tinuod ay Katoliko din. Si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya bininyagan, ibig sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Christianity. Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So, kayo po, what made you decide to be Catholic? So, itong mga sa social media natin, paglito sa pagkatanong ko sa kanya, masasagot ko lang yung tama. Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga hindi. Anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo.
So, since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Alam mo bang Oh, so sana marami pa mga magkautak, di ba? Oo. At ang dali naman, i-research lang. Sino ba ang founder sa INC? I am